Gaya na inaasahan, hindi sinipot ng cabinet officials ang ikalawang pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Kaugnay yan sa investigasyon sa umano'y mga paglabag sa karapatan ni dating Pangulong Duterte nang arestuhin siya ng International Criminal Court. Pero dumalo naman si Senator Bato de la Rosa sa hearing. Sabay hirit na dapat isumite ang findings ng komite kay US President Donald Trump na kilalang tutol din sa mga aksyon ng ICC. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bakante ang upuan ng mga imbitadong cabinet officials sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos na i-invoke ng Malacanang ang executive privilege. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. In-invoke din ng Malacanang ang sub judice rule o yung pagbabawal kanino man na magkomento sa anumang isyong nahain na sa korte. Sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ipinunto ng senadora na malinaw na planado ang pag-aresto kay Duterte mula pa noong January 2025 na sinabi mismo ni Criminal Investigation and Detection Chief Nicolas Torre sa isang media interview. Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan eh. Hindi yan spur of the moment eh. Para naman kay Senador Bato de la Rosa na unang beses na sumipot sa pagdinig, iginit niyang hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest ng ICC. Hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Humirit din si De La Rosa na dapat isumite ang findings ng komite kay US President Donald Trump. Naglabas kasi ng utos si Trump noong Pebrero na dapat patawan ng sanction ang ICC officials dahil sa mga hakbang nito laban sa US allies katulad ng Israel. It is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. Matapos na 2 oras, sinuspindi na ni Marcos ang pagdinig. Anya, isa sa pina ng Senado ang iba pang law enforcement officers na hindi saklaw na executive privilege at sub judice rule. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.